Senate siege, was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. And this is also the position of the President po. Of course. And another question po, kasi nagkaroon po ng change of leadership and I don't know kung makakaroon pa ulit today. Ano po ang reaction ng Pangulo po dun sa pagpapalit po, considering na ngayon na yung sisimulan na yung impeachment trial po sa Senado? Ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po yung aktibidad. So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato o hindi. So sa kanila po yan. Nasa Senado po yan. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, may we just get the President's thoughts on the Ombudsman's decision to suspend the Senate Sergeant at Arms over what happened to the Senate recently? Ang Ombudsman po ay isang independent body. So trabaho po yan ng Ombudsman. But sang-ayon ba kayo or ano ang thoughts nyo about this given that you've been saying dapat accountable yung dapat managot? Sang-ayon man o hindi sang-ayon ang administrasyon, sinabi po natin, ang ombudsman po ay isang independent body, so kung ano po ang kanilang magiging desisyon, yan po ay hindi panghihimasukan ng Pangulo. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yusek, para hindi na lang po maulit yung komosyon na nangyari sa Senado at para hindi na rin po maulit yung long hours ng pag-aantay ng dating hinuhuli po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at para hindi na rin po masyadong magamit yung resources ng gobyerno, would naman ang kanyang call kay Senator Bato de la Rosa na isuko na lang po yung sarili niya. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyong ICC, at katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. And Yusek, yung sa nalalapit po na impeachment, naniniwala po ba yung Malacanang na magiging credible po yung Senate na tumayo bilang impeachment court? Kasi po may mga senators po tayo na may mga kaso sa Ombudsman and ICC and other. Hindi natin mabibigyan ng anumang panghuhusga sa ngayon. Ang mga magiging senator judges, nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, wag sila magsilbi, katulad ng sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Isang follow-up lang po din sa statement nyo that the Senate was never under attack. So, can we get a categorical answer if the palace shares the sentiment of the NBI that it was staged? I cannot say anything about that. I cannot make a judgment if it is staged, orchestrated, planned. But you can assess that from the reports also made by some journalists, some reporters. So kayo na po mag-assess. Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Bako naman tayo sa regional media. Mula kay Daphne Santuyo ng Kagay News Magazine, with the latest development in the Senate, the escape of Senator Bato, the alleged involvement of Senator Robin Padilla and SP Alan Peter Cayetano, the refusal to receive suspension and CCTV subpoena, what will be the concrete measures which can be done by the Office of the President? Unang-una po, ang Ombudsman po ang nagpadala ng subpoena at according to Ombudsman Rimulya ay tinanggihan ito ng Senado. Malamang masasabi natin na ito ay issue na maaaring ang makakasagot lamang nito ay ang Senado. Kung kasama man at inamin naman pala ng OSAA na kasabay at magkasama si Senator Bato at si Senator Robin na lumabas nung madaling araw, nasa kanila na rin po yan. Dahil alam ng po nila kung ano ang dapat na ipatupad na batas.
Pero of course, alam natin na sila ay gagamit ng mga technical terms, legal jargons, para ma-justify ang kanilang mga aksyon. But on the part of the government, nagsalita na po ang DOJ, igagalang po natin ang Supreme Court, at naniniwala pa rin po tayo na mayroong valid warrant of arrest. At kapag nagtangka si Senator Bato na lumabas ng bansa at siya ay nakita, siya ay aarestuhin.